unapuan din naman ako doon. Kaano ba yun ka? Pala yung ano ko. Welcome back Philippines. Hindi mo ako pinapansin. Bigla. Hi, Inday. Yeah, okay. Good. Ibang bansa ka ba? Pumunta kaya yata. Sabi ko, ang dami namang pinagpasyalan. Praise God, praise God. 2 minutes po.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning po! Welcome, welcome. Pwede na po natin okupahin yung mga upuan kung saan po yung nais nyong upuan at tayo po ay mga kapatid, pwede po umupo muna tayo. At kung sino pa yung tao doon sa labas, kung pwede po natin Hallelujah. Good morning! Praise the Lord! Wala po tayong baguhan. Welcome, welcome, welcome. Great Awakening Church. Welcome back, Sister Eddie Dimag. At bago po natin buksan ng panalangin ang gawain, pwede po natin puntahan ang ating mga kapatid at kukumustahin lang natin. We are one in the band of love. Pwede po tumayo tayo para umikot at kumustahin po natin. We have joined our spirit with the Spirit of God. Kaya maraming salamat. Isang bahagi na kung paano natin nilalambing ang ating mga kapatiran. Ang sarap tingnan ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa na nagbabatian bago dumating ang gawain. Okay. Pwede na po tayo bumalik sa ating mga upuan at patuloy po tayo nakatayo. Good morning. Sige po. Buksan po natin ang ating, pwede po tayong tumayo para igalang po natin ang mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa salita niya, matatagpuan natin sa Ephesians 3:20. Pwede po natin basahin lahat. Amen. Sumasang-ayon po ba ang lahat? Na higit sa atin inaasahan o hinihingi, kayang ibigay ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, let's bow our head para yun po ang hihingiin natin sa pangunang panalangin na ang lahat ng bagay, wala tayong magagawa kung hindi tayo pangungunahan ng ating Diyos na makapangyarihan. Aming Diyos na banal at makapangyarihan, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Binibigay po namin ang abot ng aming makakayanan kung paano kami dudulog sa iyo. Maraming salamat, Lord, at binubuksan po namin ang gawaing ito na kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Open our hearts at hinihiling po namin kung paano nyo kami binigyan ng katatagan. I-flow mo po ang iyong kapangyarihan at banal na Espiritu, hinihiling po namin. You are welcome in the midst of us. Hipuin mo po ang bawat anak mo. Na sa gayon, mararamdaman po namin ang hipo mo at maunawaan po namin ang mensahe na ibibigay sa amin ng aming butihing Pastor God. Kaya maraming salamat in Jesus' name. Maging po sa prayer box, patuloy po namin dinudulog sa iyo. Higit sa lahat itong mga answered prayer na. Dahil ito po ay natugunan mo na ang kanilang pangangailangan. At isa po kami dito na tinugon mo na, Panginoon. At sa mga prayer request, kayo din po ang nakakakita at nakakatalos ng kanilang mga pangangailangan. Alam mo po ang tibok ng kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Kaya patuloy po namin binibigay ito sa iyo
ano man ang kahilingan nila. Sabi mo sa iyong salita in Luke 1:37, with God nothing is impossible. Kaya patuloy po namin inaangkin yung salita na yun, O God. Kaya maraming salamat, maging kay Sister Celeste, sa tunay na pangalan Julie Cruz. Binibigay po namin sa iyong paanan ang kanyang buhay, physical, na kung saan siya ngayon ay mayroon nararamdaman. Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon niya. Nakikita mo ang pangangailangan niya. Kaya wala po kami magagawa, pero sa iyo, malakas ang tiwala namin na lahat magagawa mo dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed be your name. Pwede po lumapit po tayo dito sa unahan para makuha po natin ang basbas ng Panginoon habang tayo po ay nag-aawitan. Where streams of abundance flow, blessed be your name. Blessed be your name, when you're found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, that is pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will
will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be your name. Bless your name, God. Yes, we worship you, God. We praise you because you are our God. You are our Lord. Here we are, Lord. We worship you. Here I am. I come to find you. Here I am to see your grace. Come on, church, let's sing. To bring to you an offering, to have to ask myself one thing. How can I do anything but praise? I praise, yes. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am, come to thank you. Yes, Lord, we want to thank you. Here I am, a life you changed. Thank you, Jesus. Because you give your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? Come on, worship him, praise him. Hallelujah. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Yes, Lord, we want our life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, come on, declare it. You are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Hallelujah. Woo. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. We thank you, Lord. We praise you. We worship your name. Hallelujah. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is
silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Oh, yes, we believe you're the God of miracles, Jesus. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put that in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put that in his place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, we declare. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, by faith we believe. I believe in you. Yes, we declare. You're the God of miracles. Yes, we surrender. You are worthy. You are worthy, God. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. We believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles.
power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. Oh, power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. There's nothing impossible. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, we declare by faith. I believe in you. You are God. You are worthy. You're the God of miracles. Miracle working God. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Holy, holy. You are worthy. Come on, let's declare who God is in our lives. Jesus, Jesus, my healer. You are my portion, my deliverer. How great you are. Yes, we declare you are the God who heals. You are the God who saves. You're my redeemer. Miracle working God. There's nothing impossible in you, Lord. There's nothing impossible in your love. Holy, holy, you are worthy. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, let's declare it. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Whatever what you are going through right now, I believe in you. Just declare it. God, we believe in you. We believe that you are a miracle working God. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, begin to believe it by faith. Believe in you. Walang imposible sa Panginoon. Dahil siya ay Diyos na dakila. Siya ay makapangyarihang Diyos. Surrender it all to God. Lord, we declare and we believe that your name has power. You are a miracle working God, Lord. Gagawin mo, Panginoon, kung ano yung ginagawa mo dati. Dahil walang imposible sa'yo. You are perfect, God. You are before us. You are for us. Thank you, Jesus. Lord, we claim your promises. That your promises are yes and amen. Come on, declare, you are my healer. Jesus, you are my healer. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Miracle working God. I believe in you. Yes, we believe in you. Believe in you. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are worthy. You are worthy of all our worship. You are worthy of all my praise. Hallelujah. Miracle working God, come and fill us up. Oh, be glorified in this place. I believe in you.
Jesus, we declare by faith, I believe in you. I believe in you. Anumang circumstansya, Panginoon. Holy, holy. There is nothing impossible to you, God. Come. Holy Spirit, we welcome you in this place. We open our hearts to you, Jesus. Yes, walang imposible, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, for you are powerful, working God. Hallelujah. We claim your promises, Jesus. You are worthy. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Thank you, Jesus. For there is victory in your name. Thank you, Jesus. Oh, our hope comes from you, Lord. We will wait for you. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yes, we declare how great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah, how great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, we declare. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Your name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. We declare how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we see how great is our God. Oh, my soul, bless the name of the Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God. Hallelujah. We glorify your name. You are great. You are great. Come on, declare. Yes, God, you are great. You are great. You are worthy. You are worthy. That is how great you are, Lord, in this place. Be glorified.
glorified, be magnified, Lord, for you are worthy, you are worthy. Diyos ay dakila, halina tumawid sa Kanya, nakita ng lahat na Diyos ay dakila, minsan pa Diyos ay dakila, Diyos ay dakila, halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Na ang Diyos ay dakila, name above all names. Kayo ang Diyos, the Diyos ng miracles. Kayo ang Diyos ng kagalingan ng aming mga buhay. Diyos na dakila, karapat-dapat na sa iyo namin ibibigay ang aming papurit pagsamba. Amen and amen. Pwede na po tayo makaupo. At dadako tayo sa isang mahalagang gawain, parte ng gawain ng Panginoong Diyos. Ito po ay ang pagbibigay, na kung saan hindi po nakita nyo na kung gaano nakaganda ang apat na sulok ng bahay panambahan dahil ito po sa pagbibigay. At ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko na po pinalagay doon, ang sabi ng Diyos, hamunin nyo ako. Kung hindi, bubuksan ko ang durungawan. Matatagpuan po natin yan sa Malakay 3. Sabi niya, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Panginoon makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong ikapo sa bodega ng templo. O kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ang sobra-sobrang pagpapala. Ang Diyos po ang magbigay ng kapurihan. Dahil sa ating gawain, alam naman natin halos lahat tayo manggagawa na. Kaya ibinigay ko na to yung medyo karne na sa tithes and offering. Ngayon po, etong blue na to, kung sino po yung may nais, ito po yung sa tithes. Ang ating Diyos mayaman, hindi niya kailangan ang pera. Ang kailangan ang tinitingnan ng Diyos, itong puso natin, kung kaya nating sumunod at subukan nyo. Isa na po kaming nabigyan ng pagpapala ng Diyos sa aming pagsunod sa Kanya through giving. Kaya ushers, please. At habang umiikot po yung ating ushering, panalangin po natin ang box. O Diyos na makapangyarihan, patuloy po namin binibigay sa inyo ang mga puso po ng iyong mga anak. Alam namin, Lord God, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Ang kaparaanan mo ang masunod lagi sa aming buhay. Kaya pagpalain niyo po yung nakapagbigay, pagpalain niyo rin po yung nais na magbigay ng kanilang ikapo. At alam namin, Panginoon, kayo ang Diyos na magbabalik. Siksik, liglig at umaapaw sa nais ng may puso na kusang loob na magbigay, na hindi higit po sa inasahan at higit po sa hinihingi namin, ito po ay mararanasan namin. Kaya salamat maging po sa humahawak ng salapi, patuloy po namin dinudulog sa iyo, pagpalain niyo po ang mga buhay nila, na ito po ay magampanan nila ng taos-puso, kasi po ang pera, isa po itong tukso sa buhay namin. Kaya salamat, Lord God, na kayo po take control everything sa mga bagay na ito, Panginoon. Pinagkatiwala po namin ito sa iyo. At ang dalangin namin, patuloy lang po, tulungan nyo kami na magagawa namin ang nais mo sa buhay namin.
In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, ibigay ko na yung microphone kay Pastor Japet. Welcome. Thank you po, Sister Celia. At salamat din po sa katapatan ng bawat isa na kung saan natutugunan po yung pangangailangan po ng iglesia. Ano po? Pakisabi po sa katabi, salamat kapatid, nakasama kita sa pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga. Yeah. Salamat din sa aking asawa na kung saan nakasama ko din. Kasi nakakatulog ako sa biyahe. Kung wala ang aking asawa na siguro, hindi ko alam. Pero salamat sa Diyos. Ano po? Sa darating pong Sabado, magkakaroon po tayo ng pamilyang pagtitipon. Magkakaroon po tayo dito ng salo-salo. Magbudol fight po tayo dito sa Sabado. Pagkatapos po noon, sa bandang hapon, magkaroon po ng film showing. At kung meron po kayong oras, sama-sama po tayo sa lugar na ito. Ano po? Okay ba kayo doon? Opo. Kaya salamat po sa Panginoon. Ano po? In behalf po ng ating punong pastor ng Vienna Christian Center, punong pastor, Pastor Larry Manuel at Pastor Marlene, ay patuloy po na pinapabot sa inyo yung kanila pong pangangamusta. Ano po? Si Pastor Darwin, nakamit ko din, nasa Vienna siya, at sabi niya gusto rin niya pumunta dito. Sabi ko, magpalit tayo, isang linggo ako doon, isang linggo ka dito. Sana mabigyan ng pagkakataon, ano po, na mamit din po natin siya. Amen! Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Blessed Hope, yung dakilang araw na ating inihintay. Kayo po ba nandiyan? Blessed Hope na dakilang araw po ito na kung saan hinihintay ng mga mananampalataya. Marami ng tao. Sabi kailan ba talaga? Marami na nagpo-prophesy pero hindi po yun napapangyari. Tanging si Lord lang po nakakaalam noon. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy ko pong itinataas ang gawaing ito. Mabuksan ang aming mga espiritual na mga pandinig at mangusap po kayo sa aming mga puso. Sa ganoon, kapatid namin makapaghanda din po kami. Kaya salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Pwede po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Basahin po ninyo sa English. Nandiyan po yan. Sige po, 1, 2, 3. Sandali po. Tayo po ba'y nag-almusal na? Napadami ata yung pantikoko natin ngayong umaga. Sige, 1, 2, 3. No, siya. Amen. Basahin ko muli sa Tagalog. Sa araw na yon ang paghahari ng langit ay maihalin tulad sa 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan para salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanilang mangmang at ang 5 ay matatalino. Ang 5 mangmang ay nagdala ng ilawan, ngunit hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang 5 matalino naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan,
natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya, ang mga dalaga ay inantok at nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halika kayo't salubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at hinanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng konting langis. Malapit na kasing mamatay ang aming ilawan. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya ang ating langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya'y dumating na 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Panginoon, salamat po. Purihin po ang pagbasa ng iyong mga salita. So napakaano po nito, na kung saan, ang sabi po ng huling talata, hindi natin alam o oras ang kanilang pagbabalik. Kaya kung kayo itatanungin ko sa oras na ito, kayo po ba'y handa? Kayo po ba'y handa? Nako. Lilima lang yung handa doon. Dito pa rin ba sa church, lilima rin ang handa? Dapat tayo mga mananampalataya, dapat tayo ay handa. Dahil hindi natin alam kung kailan. Kaya salamat sa Diyos dahil ipinaunawa sa atin kung saan ang pagdating niya ay ready tayo sa kanyang pagbabalik. Nakikita na natin yung mga senaryo na nangyayari. Marami na mga lindol, mga kaguluhan sa iba't ibang, even sa ating bansa ay may kaguluhan. Kayo po ba'y handa sa kanyang pagbabalik? Next po. Sabi po diyan, Jesus tell us the parable of the 10 virgins to illustrate what the kingdom of heaven will be like at His return. This is not just a story about wedding. It is a warning and call to readiness for the second coming of Christ. Hindi po ito lamang isang istorya, kundi ito po ay isang babala sa bawat isa sa atin na tayo ay maging mapaghanda. Kayo po ba'y handa? Yan! Napakahalaga po nito dahil isang araw na kung saan pwede po natin itong ihalin tulad ng panahon ni Noah. Na kung saan nung magsarado na yung arko, wala na nakapasok. Ganon din naman, pinaghahanda din tayo, salamat sa salita ng Diyos, dahil pinaalam sa ating bilang mga mananampalataya, ipinaalam sa atin ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Ayaw natin na kung saan dumanas tayo ng iba yung hirap dito, ng kapighatian, katulad ng mensahe natin last week. Pero ano ang ating ginagawa bilang mga mananampalataya? Kiniklaim natin tayo mga mananampalataya, pero hindi ito makita sa ating pagsasagawa. Hello? Ang naisin natin ay hindi lamang tayong mga naririto, marami pang sa labas hindi nakakakilala sa Panginoon. Imagine ninyo, dito pa lang sa church, hindi sila makapunta. Imagine, ano kaya sa palagay ninyo? Makakasama kaya sila? Sa church nga, hindi makapasok Sa langit pa. Pero sabi ng Lord, ang Biblia ang sasagot, hindi ako. Sabi doon, tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating ginawa. Kasi pag sinabi ko, sinabi ni pastor. Pero pag ang Biblia ang nagsabi, sinabi ng Diyos. Ang Biblia ay nagsabi, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kapag sinabi niya, ito'y mangyayari. Kaya maging bukas ang ating spiritual na mga pandinig. Lahat ng senses natin sa spiritual, mabuksan. Upang sa ganun, tayo ay makapamuhay ng tama para pagdating ng Panginoon, ay tayo ay handa.
Kayo po ba ay nandiyan pa? Next po. Ako'y palapit ng palapit. Paulit-ulit ko po itong sinabi, patatlo na po ito. Kasi darating yung time, nadidaan namin yung beginning ng grabing kalungkutan ito. Katapos yung Great Tribulation na mangyayari. Pagkatapos po nito, yung millennium, biro nyo, yung millennium 1,000 taon noon, ito na yung, muling, yung kaaway, ay, yun ay, igagapos at 1,000 taon. Ang maghahari na ang Panginoong Hesus, kung saan ang kapayapaan ay grabe na. Wala nang kaguluhan kasi si Lord na ang naghahari sa mundong ito. Kaya nga maging handa tayo eh. Pinakita itong timeline na ito para tayo patuloy na maging handa. Amen? Patungo sa eternity. Ibig sabihin may forever. Amen? Nakapiling natin si Lord. Pakisabi, kapatid, may forever. Naalala ko yung kwento ni Pastor Jonathan. Sabi niya, merong isang mag-asawa, sila'y mahirap lang. Yung mahirap na mag-asawang ito, ay lagi nang nasa sa church. Kompleto yung kanyang attendance, prayer meeting, lahat ng meeting ata sa church pinuntahan niya. Revival night na doon, pero pinili sila na dahil nakita ng mga kapatiran na sila'y naghihirap. Sa madaling salita, may nagregalo ng itik, isang itik na babae. Ngayon yung itik na ito, ang ginawa nila, paano ito dadami? Ang ginawa, may kahanggan na kung saan merong itikan, ay madaling salita, dinala muna doon. Nagkaasawa yung itik na iyon hanggang sa mabuntis, hanggang sa mga itlog. Dumami ang itik dahil 12, yung nag-itlog na 12 na pisa, dumami yung itik. Unti-unti nilang inaalagaan hanggang isang araw, hindi na umaatin yung asawang lalaki ng tinatanong, nasaan ang iyong asawa? Nag-aalaga ng itik. Pero binilis pa rin sila ng Panginoon. Dumami ang itik hanggang pati yung asawa hindi na rin pumupunta sa gawain, sa simbahan. Tinatanong ni Pastor, nasa sana sila? Pastora, nag-aalaga sila ng itik. At dumating yung pagkataon, dumating na yung raptured, lahat ng mga nadala sa langit. Ngayon, nagtatanong itong mag-asawa, bakit kami naiwan? Sabi niya kay Lord. Ang sabi ng Lord, alam niyo kung sinama ko kayo, sinong mag-aalaga sa itik? Sana, yung mga blessing na tatanggap natin, hindi maglayo sa atin sa Diyos. Kundi ito yung magpalapit sa atin sa Diyos. The more na tayo pinagpapala, the more na tayong lumalapit sa Panginoon. Kaya nga una, lagi ko sinasabi, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all things shall be added unto you. Nagkulang ba si Lord? Sobra-sobra nga eh. Sobra-sobra, umaapaw ang pagpapala natin dito. Hello? Huwag natin kalimutan, unahin natin si Lord. Lagi na. Maging kaligayahan natin ang Diyos. Delight yourself into the Lord and He give you the desire of your heart. Diba? Kaya napakaganda, lagi na sa lahat ng sitwasyon, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ko naman sinasabi na hindi importante yung trabaho. Mahalaga yan. Pero sana naman, sa kabila ng ating kaabahalaan, bigyan pa rin natin ng oras si Lord sa buhay natin. Kasi siya ang pinagmumulan ng blessing na natatanggap natin. Minsan yung blessing naglalayo. Nakakalimutan natin yung nag-bless. Kayo po ba nandyan? Sana pagdating ni Lord, sama-sama tayo. Amen? Next po. Yan ang paghahari po ng Lord ay ito, katulad nito na, sinabi diyan, katulad ng matatalino at 5 matatalino at 5 mangmang.
Among those who profess to be a Christian, the wise and the foolish may appear alike until judgment. Sabi po diyan, yung nagsasabi na sila'y mga mananampalataya, subalit, malalaman lang yan kapag dumating na yung paghatol ng Diyos. Pare-pareho na. Sabi diyan, all things virgin looks pareho. Dito sa church, pare-pareho tayong tingnan. Christian. Lahat tayo, sabi, Christian kami. Ewan ko lang, baka paglabas nyo, dati. Sana pag dumating tayo sa labas, naging Christian ako, kapatid. Pinangangalandakan natin na tayo yung mga mananampalataya. Lahat sila dito ay pare-pareho kung titingnan. Dahil pare-pareho silang may ilaw, may iliwan sila. Ang pagkakaiba nga lang, pare-pareho sila nag-aantay sa lalaking ikakasal. Ang kaibahan nga lamang, ito'y kumakatawan sa nagsasabing mga Kristiyan. Ang pagkakaiba ay ang kanilang panlabas at yung mga iba, panloob at saka panlabas. Kasi pwede tayo mag-ano na, ang ganda nating tingnan. Pero ang totoo, hindi. Walang maitatago sa harapan ng Diyos. Lahat ay hantad sa Kanyang paningin. Sa Kanya tayo magsusulit. At kaya ko ito sinasabi, para kung sa ganun, kung dumating, wala akong kamalian sa inyo. Wala akong pananagutan sa Diyos. Dahil sinasabi ko sa'yo, naaayon sa salita ng Diyos. Kung hindi ko ito sasabihin sa bawat isa sa atin, malaki itong pagkakamali. Kayo po ba nandiyan pa? Ang pagkakaiba, yung panloob at panlabas na ito, ay kung saan, sabi, limang matatalino at 5 mangmang. Yung mga matatalino, naghanda sila ng langis. Imagine niyo, 3 beses na ako pabalik-balik dito. Kasama ko yung aking may bahay. Imagine niyo, biyahe ako ng biyahe, hindi ako nagtatangke. Sa inyong palagay, makakarating ako ng Vienna? Walang pagkakaiba dito. Kung tayo ay lumalakad tayo bilang isang Kristiyano, hindi naman tayo tumatanggap sa Panginoon. Anong itatagal mo? Ay agawan sa mundo. Pag nandito tayo, Christian tayo. Pag tayo nasa labas na, ano na ang ating ginagawa? Nakakalimot na tayo. Hello? Minsan nadadaig pa tayo. Dapat maihikayat natin sila. Ang nangyayari, tayo ang nahihikayat nila. Sila yung naglalayo sa atin. Dapat tayo ang maglapit sa kanila, sa Panginoon. Ang pagkakaiba, yung langis. Dito sa church, walang pagkakaiba din. Pakisabi sa inyong katabi, may langis ka pa ba? The oil represent spiritual preparedness, paghahanda natin. Kasi hindi natin alam, dadating si Lord na hindi natin inaasahan. Sana yung ilaw na meron tayo, patuloy itong nagliligablab sa ating mga puso. Hindi nawawala yung init ng pag-ibig natin sa Diyos. Yun ang apoy ng Diyos. Na kung saan, sa kabila ng iba't iba mong pagsubok sa buhay, nakatayo ka pa rin kasi puno ka ng pag-asa sa Diyos. Imaginin mo, yung walang langis na tao, yung mga tao na hindi na nakakarinig ng salita, wala nang kapuspusang nangyayari, iba ang itsura niyan. Iba ang itsura, kapatid. Lagi nang aburido yan. Patingin nga. Yeah, may mga langis pa naman. Sana ang aking panalangin, ang ating yung ilawan na nasa atin, hindi ito mag-andap-andap. Kundi, kasi pag dumadating na yung pagsubok sa buhay, bumibigay tayo minsan eh. Naniniwala kayo, bumibigay tayo. Na, dito, ang bait natin, talaga naman kung tayo makasayo, nakalanas lang ng konting pagsubok, hindi na magkaintindihan. Nag-iiba ang mukha.
Naalala niyo yung biglang pumasok sa akin, kita niyo yung Incredible Hulk? Si Incredible Hulk? Ang bait nun, ha? Ang bait nun. Huwag mo lang gagalitin. Kapag nagalit yun, nagiging monster. Nag-ibang kulay. Hindi niyo napansin? Nagpupumilit siyang hindi magalit. Nagpupumilit. Pero pag nagalit, yan ang nakakatakot. Sana walang ganong Kristiyano. Amen. Pag kayo ni-review, magpa-review naman tayo kasi makakatulong yun sa atin. Kasi bakit tayo ni-review? Para maging handa tayo, mga kapatid. Nakikita na natin na lumalakad sa kamalian, bakit hindi natin sila pagsasabihan? For the glory of God. Amen? Next po. Yan. The reality of spiritual preparedness. Ang pagkakaiba nga lamang po, yan. The difference is oil. Dapat yung oil natin yan, saan ba natin ito matatagpuan? Di ba sa presensya lang natin ito matatagpuan? Na habang tayo pinupuspos ng banal na espiritu, doon tayo nalalangisan. Outward appearance is not enough. Yung panlabas nating, yung appearance natin, hindi ito makikita natin. Ang ganda ng ating bihis. Hindi nakikita na kung saan parang ang babait natin dahil mga born again Christian tayo. Pero, alam nyo, ang sabi po dito, ang sabi po ng Biblia, ipinakikita nilang makadiyos sila, ngunit hindi naman makita ang kapangyarihan sa buhay nila. Christian ka, pero hindi makita yung kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin. Pero Christian tayo. Para bang kita sa labas, katulad na nabanggit ko, hindi ito magpakita tayo ng panlabas, pero ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating kalooban. Kung ano talaga, yung meron talaga dito. Hindi yan tumitingkit kahit na anong ganda ng bihis mo, na umating ka sa church. Hindi iyon. Ang tinitingnan ni Lord kung paano tayo mamuhay kasama si Lord. Sabi po pa dyan, the oil represent inward spiritual life. Paano kaya? Ang Holy Spirit ba ay nagmumove sa buhay natin? Sana. Ito yung magpatuloy kasi ang langis ay kumakatawan sa paloob ng spiritual na buhay. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, wala siya kay Kristo. Halo. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, wala siya kay Jesus. Naunawaan niyo po ako? Palakpakan nga po natin si Lord. Ang Biblia po nagsasabi, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Wala siya kay Jesus. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, wala siya kay Kristo. Kaya nga dapat, paano tayo po ba'y naghahangad pa na kung saan sa umaga pa lamang, sa paggising natin, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Diyos, salamat po, nagising ako sa umagang ito. Samahan mo po ako sa maghapon. At least nakakunik ka sa Diyos. O busy tayo sa lahat ng bagay. Ang paghahanda, sabi po dyan, preparation cannot be borrowed. Sabi doon, hindi pwede itong hiramin. Katulad nung mga babaeng ito, na kung saan, humihingi sila ng langis. Ang sabi ng mga matatanda, hindi ito baka hindi magkasya, hindi sila pare-pareho makapasok kung pinahiram nila. Para itong nag-ano ka, para bang mag-e-exam ka, ikaw ay isang buhay estudyante, mag-e-exam ka, ikaw ay manunulat. Mangungopya ka, pwede kang pumasa, pero pagdating ng talagang haharap ka ng personal interview, hindi mo masasagot. Kasi hindi mo naman yung sagot eh. Kinopya mo lamang eh. Eh di mahayag din na hindi yan ikaw. Sa buhay natin ganun din. Ang pamumuhay natin, si Lord lang ang nakakaalam kung tuwino talaga tayo sa mundong ito. At pagdating ng oras na yon, doon tayo magsusulit sa Kanya ayon sa ating mga ginawa.
Kaya pakiusap ko, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Kapag masama ang loob, 100% masama din ang labas. Hello? Kayo po binandiyan. Kung ano yung nasa loob, siya yung lalabas. Huwag mo sabihin mo, ang saya-saya mo. Ang saya-saya mo. Peke. Pero kung masaya ka sa loob, magre-reflect yan, makikita mo, ang saya-saya mo talaga. Kita yung tonsil mo kapag tumatawa ka. Hello! Kayo po ba'y nandiyan? Isang malakas na palakpak kay Lord. Ang Diyos po'y mabuti, amen? Next po. I-picture po dyan. Sabi po diyan, the certain return, yung tiyak po yung pagbabalik ng Lord at ito ay mangyayari. Amen? The sudden return, yung pagbalik niya, wala nakakaalam nga. Wala nakakaalam. Pero, ang napakaganda, sigurado tayo. Sigurado. Kaya ano nga lang, masusupresa tayo. Kasi nga hindi nakakaalam. Marami ang masusupresa. Kasi kung hindi tayo handa, talagang masusupresa tayo. Pero kung tayo handa, 100%, hindi tayo, amen po ba? Eh kung alam nyo ba na may magnanakaw sa inyong bahay, hindi ka matutulog. Yung walang mananakawin, kahit matulog, ayan. At the glorious return, it will reveal, mahayag ang kabuuan ng Panginoong Jesus kapag siya ay dumating. Amen? Ang ano pa, the divine return is separate, the dividing return, it separate the ready and unready. Ito po yung malungkot na katotohanan na kung saan kapag dumating si Lord, magkakaroon ng paghihiwalay. Yung kay Lord kasama niya, yung hindi para sa kanya, hindi siya makakasama. Malungkot na katotohanan. Sana, panalangin ko, kung dumating si Lord, kasama tayo. Kasi sabi diyan, it will happen. Mangyayari at mangyayari ito. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, saan man tayo naroon, maging handa tayo. Kasi darating siyang katulad ng isang magnanakaw, walang makaka. At kapag dumating na yung pagkakataon na yun, dumating na yung pagkakataon yun, yung timeline na pinakita ko sa kanina, yun na makikita natin yung grabing kapaghatian kapag tayo ay naiwan sa lugar na ito. Bakit tahimik kayo? Dahil alam ko, may nangungusap si Lord sa bawat isa inyo ngayong umagang ito. Upang sa ganon, tayo ay maging handa. Are you ready? Pakilagay, anak. Are you ready? Kayo ba'y handa? Handa na ba kayo salubungin si Lord sa himpapawid? I believe I can fly, Lord. Siyempre, kung papaanong si Lord ay umalis dito, di ba, may sa aklat ng Acts, kung papaano siya umakyat, ang pagbabalik ni Lord, ganun din. Makikita natin siya sa alapap at yung kanya, sasalubungin niya. Pero una nating mga katuruan, yung unang mga namatay muna, muli silang bubuhayin at sasalubungin sila sa himpapawid. Okay ba kayo doon? Napakahalaga po nito na kung saan, nabanggit ko kanina, nadadyan din po yan, na kung saan darating po siya na hindi natin ito inaasahan. Kaya maging handa sapagkat anuman sandali, pwede itong mangyari. Amen?
Next po, the danger of delay of spiritual neglect. Napakahalaga po nito. May panganib po sa pagkaantala at pagpapabaya sa spiritual na buhay. May panganib po dito. Dahil alam nyo, sa mga Kristiyano, napakahirap kasi na ikaw ay magpahinga. Alam nyo ba pag kayo nagpahinga, may danger? Kapag tayo nagpahinga, nakakatulog. At kapag nakatulog, ang hirap manggising. Sana, huwag kayong matulog spiritually. Kasi pag tayo na, alam niyo yung pagkatulog, yung wala na kayong paghahangad sa spiritual na mga bagay, napaka-danger po noon. Dahil baka bigla siyang dumating, ikaw ay tulog, ay iwan ka, kapatid. Kayo po ba'y nandyan? Sana magkaroon tayo patuloy ng kauhawan sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi, alam nyo, kapag malapit ang ugnayan mo kay Lord, i-reveal niya yung mga lihim niyang panukala, yung mga lihim niya, parang nga siyang isang kaibigan eh. Di ba, sabi ni Lord Jesus, yung masigit pa tayo sa tinuring tayo ni Lord Jesus na isang kaibigan. Di ba? Eh kung kaibigan ka ni Lord Jesus, yung kanyang lihim, ibibigay niya sa iyo. Wala siyang itatago. Sino sa inyo magkaibigan dito? Wala magkakaibigan dito? Magkakapatid kayo, pero meron kayong magkakapatid, pero daig pa sa tunay na magkapatid, nasasabi mo yung lihim mo sa kanya? Halimbawa, si Sister Robilin at saka si Sister Banji, magkapatid sila. Pero yung lihim ni Banji, hindi niya masabi kay Sister Robilin. Si Robilin din, ganun din, hindi niya masabi yung lihim niya. Pero sa kaibigan niya, nasasabi niya. Di ba meron ganun? Nasasabi mo yung mga lihim mo. Lalo na, kung sekreto yan, ikaw lang nakakaalam niyan. Ganon din si Lord, kapag tayo malapit kay Lord, inire-reveal din ni Lord yung lihim niya upang sa ganon tayo ay patuloy na maging handa. Amen? Delay can lead to complacency. Ano po yun? Maaari itong humantong sa pagkakampante. Na para bang wala lang. Alam na natin, parang nalaman lang natin, pero hindi tayo naghahanda. Hindi tayo ano ba susunod na gagawin natin? Wala tayong ginagawa. Walang ganito sa Udine. Wala. Sa Vienna, ang dami. Kasi sabi dito sa salita ng Diyos, natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang dalaga inantok at nakatulog sa paghihintay. So biro nyo, pinakikita na kung saan matagal na antala, inantok, nakatulog. Bigla siyang dumating. Ay di nagmamadali sila ngayon. Hindi sila nag-prepare. Kaya dapat sana, sa pag-aantay nila, alam nilang magtatagal, dapat nag-prepare sila ng kanilang langis. Kasi magtatagal eh. Dapat tayo din. Kung may langis ka ngayon, punuan mo dahil baka magtagal pa rin nga eh. Di punuan mo. Mahal, pastor, ang gasolina ngayon. Kaya nga, unti-unti. Pwedeng mangyari. Pero hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay yung maging handa tayo, mag-prepare tayo palagi na kung saan dumating man si Lord, nakaprepare tayo palagi. Kayo po ba'y nandiyan? Many will be unprepared when He arrived. Marami ang hindi handa kapag dumating si Lord Jesus. Kaya nga, buti na sinasabi natin ito, kaya magkakaroon tayo ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Na kung saan, maging mabuti tayong mga lingkod, maging mabuti tayong mananampalataya ni Kristo. Na ipamumuhay natin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, yung tinanggap nating ilawan, magkaroon din ng ilaw yung iba. Ano ba yung sinasabi? Pastor, ano ba yung sinasabi mong ilawan? Na meron tayong ilaw. Tayong lahat ng tumanggap kay Kristo, meron ng ilaw. Di ba si Lord ang ilaw?
Sabi ni Lord, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang lumalakad sa ilaw, hindi nalalakad sa kadiliman magpakailanman. O nasa iyo yung ilaw. Nasa iyo na lamang kung paano mo ito pag-aalabin sa iyong buhay. Na kung saan ito'y magliligab patuloy kung meron itong patuloy na langis ni Kristo. Na ang patnubin ng Holy Spirit sa atin ay nadodoon, ay di, patuloy ito mag-aalab. Makikita naman yan sa ating mga gawa. Kayo po ba nandiyan pa? Pagkatapos noon, there will be a sudden awakening. Hallelujah, Jesus. Yung biglang, kasi bigla ang pagdating. Bigla ang paggising. Sana, ang aking panalangin, ngayon pala, tayo'y magising na. Ngayon pa lang, magising na tayo, mga kapatid. Ma-awakening na tayo ngayon na kung saan magpiprepare ako sa pagdating ni Kristo. Magpiprepare ako. Na sa araw-araw na paglakad na paggising natin sa umaga, nakaprepare tayo. Ang iniisip natin ay hindi dito lang, kundi ang iniisip natin ay pangwalang hanggan. Na ang ating isipan ay nakapokus sa pangwalang hanggan. Kasi ayaw natin at hindi, aalis tayo sa lugar na ito. Sana alam natin yung ating patutunguhan. Dapat alam natin iyon, mga kapatid. Kaya, be prepared. Next po, the final separation. Yung paghihiwalay. Kasi dadating po talaga ito na kung saan, kapag dumating ito, sabi diyan, dumating na yung bridegroom, yung lalaking ikakasal, yung matalino na nakapag-antay, isinama sa loob ng handaan. At yung mga mangmang naiwan. Anong sabi po dito? Ang pagkakataon, opportunity will not last forever. Ang pagkakataon po ay hindi pang matagalan. Kaya nga, dapat tayo ay, pag dumating na yung pagkakataon na yon, sana naman, ang aking panalangin, ay tayo ay patuloy na maging handa. Dahil kapag hindi tayo handa, alam niyo, sasabihin sa atin ng Lord, hindi ko kayo kilala. Ang hirap ba noon? Hindi nyo ba ang Diyos magsasalita sa iyo? Ang Panginoong Jesus, hindi kita kilala. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ang Matthew 7:21 hanggang 23, sabi po, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. At ang karugtong pa po noon, ang sabi ng salita, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Pero yun, nasa church, pero sasabihin ng Lord, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Dapat, ang nasa kaisipan natin, maging mabuti tayo. Hindi tayo nag-iisip ng pangit sa ating kapwa, gumagawa tayo ng mabuti, upang sa ganoon, nag-i-input din tayo para sa ating personal na paglakad sa Panginoon. Hindi tayo katitisuran ng iba. Imagine niyo tayo ang maging katisuran, na dahil sa atin, hindi na sila makarinig ng salita ng Diyos. Dahil sa atin, tayo dapat ang magbahagi, pero dahil sa ating pagkakamali, dahil sa ating maling desisyon, dahil sa mali nating pag-iisip, tayo natisod ang iba dahil sa atin, malaking pananagutan natin yan sa Diyos. Na dapat tayo yung mag-aakay patungo kay Lord, tayo ang nag-alis sa kanila sa presensya ng Diyos. Sana, I pray, unti-unti, bantayan tayo ng Holy Spirit upang sa ganun, patuloy yung paglakad natin sa Panginoon, maging mabuti tayong katiwala ng Diyos. Amen? Minsan pa nga po natin palakpakan si Lord.
Kasi, kapag dumating na yung kahatulan, judgment is final and irreversible. Hindi na ito mababago. Kapag nahatulan na, tapos na. Hindi na pwedeng maibalik. Kaya nga, dapat, habang tayo dito pa, gawin natin ang tama. Kasi pag tayo ay tama yung desisyon natin, okay yun. Pero kung pag mali yung ating nagiging desisyon sa buhay, nahatulan tayo, hindi na po pwedeng maibalik. Pero hindi mo sabihin, ang asawa ko naman ay Christian, kasama ko. No! Personal ang paglakad. Hindi porke Christian ang asawa mo, Christian ka din. No! May desisyon ka. Hindi tayo ginawa ng Lord na robot. Kailangan mo lang magdesisyon sa buhay na ang sarap kantahin. I will decide to follow Jesus. No turning back. Tapos, napapunta sa isang no turning back. No turning back. Nakakalimutan agad. Sana hindi ganun. Kapag ang desisyon natin, lagi ng, Lord, ako ay sa'yo. Ako ay sa'yo. Sa araw-araw, kapag ganun ang ating kaisipan, Lord, ako ay sa'yo, kasama, aking pakiusap, wag na wag niyong aalisin ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag inalis mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, yung sinasabing prinsipe ng kapayapaan, inalis mo 100%, ang hirap ng payapa, wala kang kapayapaan. Kasi wala na yung payapa sa buhay mo. Si Lord ang source ng everything, inalis mo. Namumuhay ka, sa sarili mo na lang. Hindi na sapat na hubay ng Diyos. Hello? Kaya kung sabi ko nga, nung unang pangungusap na akin ng Lord habang naglalakad ako, 4 na istasyon ang nilalakad ko nung bago-bago ako sa ministeryo, nakikipag-usap ako kay Lord. 4 na istasyon mula pagbaba ko doon sa Uban, naglalakarin ko hanggang sa amin, kausap ko si Lord, Lord, paano ba maging leader? Wala akong alam. Alam niyo, nung nangungusap si Lord, ang pangungusap sa akin ng Lord, yung Acts chapter 3, sabi po doon, silver or gold I have none, but in the name of Jesus of Nazareth, kita. Ano yung pangungusap sa akin noon? Yung ginto at pilak, wala ako. Pero in the name of Jesus, tayo. Alam niyo yung pakiramdam ko, ako yung lumpo na pinatatayo ni Lord na wala akong alam. Kasi naunawaan ko na kung saan wala ako nito. Pero kung si Lord ay nasa sa akin, nasa akin lahat. Kaya ang dali kong magdesisyon. Kasi kasama ko si Lord, alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya kahit na iwanan ko yung pamilya ko, malakas ang loob ko kasi alam ko, papatnubayan ng Diyos ang aking pamilya. Hello? Sumunod ako kay Lord, ay di alam ko, cover ng Diyos ang aking pamilya. Nalulungkot ba ako? No. Mayroong lungkot na pangsamantala lang. Pero kapag naisip ko yung kabutihan ng Diyos, nagiging maligaya ako. Hello? Kayo po ba'y nandiyan? Sana ganun din sa ating paglakad sa Panginoon. Dahil nga, inaano natin, nagpiprepare tayo, naghahanda tayo, pero ang desisyon lagi natin, desisyon para sa kalwalatian ng Diyos. Ang Hebreo 9:27, sabi po dito, itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay. Pagkatapos nito, paghuhukom. Kaya nabanggit ko kanina, nahuhukuman tayo ayon sa ating mga ginagawa. Kapag ginagawa natin ay mabuti, di ba, idadaan tayo sa apoy. At kapag ito ay nasunog, ibig sabihin, hindi tunay. Ang tunay, hindi ito nasusunog. Kaya nga, ang ginto, kapag idinarang sa apoy, nagiging lalong dalisay. Pero kapag ang pinasok sa apoy ay dayami, 100% tupok iyan.
ganon din ang paglakad ng bawat isa sa atin. Kung ano yung paglakad natin, kung totoo yung paglakad natin, hindi ito masusunog. Dahil totoo tayong naglilingkod sa Diyos. How to remain ready? Cultivate a daily relationship with Christ. Ang sabi ng salita ng Diyos, manatili kayo sa akin. Mananatili rin ako sa inyo. Sapagkat hindi kayo mamumunga kung hiwalay kayo sa akin. Kaya napakaganda, lagi tayong nakakonect kay Lord Jesus. Nakakonect tayo sa presensya ng Diyos. At kapag tayo nakakonect, 100% mamumunga tayo. Kasi nakakonect tayo sa source. Amen po ba doon? Sunod, live with eternal awareness. Mamuhay na may kaisipan na pangwalang hanggan. Ang kaisipan natin hindi yung magpayaman tayo. Hindi ko naman sinasabing kailangan natin ang pinansyal. Siyempre kailangan natin. Pero ibig ko sabihin, maging aware tayo lagi na sa eternal na mga bagay. Na pangwalang hanggan din ang ating kaisipan. Na kung saan isang araw, alam natin, lilisan at lilisan tayo sa lugar na ito. Dapat alam natin, totoong doon tayo pupunta. O doon sa kabila, gusto nyo sa kabila. Alaala ko ng sa panahon kasi ng eleksyon, yung meeting de avance. Ano yung meeting de avance? O sasabihin ng politiko, kapag ako'y nanalo, ipagpapagawa ko kayo ng paaralan, pagpapagawa kayo ng ospital, lahat tatanggap ng ayuda, kayong lahat. Ang gaganda ng pangako. Ang kaaway ganun din. Lahat ng magagandang bagay, iaalok sa inyo. Ngayon, kapag pinili mo iyon, dahil sa mundong ating ginagalawan, ang ganda ng paligid. Lahat pwede mong puntahan. Pero, ang mabigat, pagkatapos ng eleksyon, ito na ang umpisa ng kahirapan mo. Ganon din sa ating mga Kristiyano, kapag mali ang pagpili mo, umpisa din yan ng kahirapan mo. Kaya ang pagpili, napakahalaga niyan sa buhay. Kaya minsan lang tayo pipili, piliin natin palagi ang tama na kung saan nasa patnubay tayo ng Diyos. Amen? Don't delay repentance. Huwag nating maantala yung ating pagsisisi. Sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 55, lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan tayo. Kaya napakahalaga, minsan, ang kasalanan, minsan yun na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Kaya napakaganda, maging malinis ang ating mga puso na kung saan, yung bang, kung tayo mag-pray sa Kanya, malaya tayo nakikikonek sa presensya ng Diyos. Hindi nyo ba alam minsan, kapag kayo ba ay, yung bang, ang sama-sama ng loob mo, nakakapanalangin ka pa? Yung sobrang sama ng loob mo, kung ano-anong laman ng iyong isip, sa iyo bang palagi, makakapag-pray ka pa? No, ang isip mo lagi, negatibo. Negatibo ang iyong kaisipan. Hindi ka na makapag-pray. Napakaganda. Ngayon pa lamang, Lord, patawarin mo ako sa aking kaisipan. Lord, patawarin mo ako sa mga ganito. Kasi minsan, yun ang naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. At kapag yun inaalis na, ang sarap ng pakiramdam kapag wala tayong dinadala at higit sa lahat, nakakapagsisis tayo. Ang ganda din ng tingin ng Diyos sa atin. At ang lapit-lapit natin sa presensya ng Diyos. Lumapit kayo sa akin at lalapit din ako sa inyo. Ngayon, bakit hindi siya lumalapit? Kasi nga, mayroong kasalanan na involved. Kaya, huwag madelay ang ating pagsisisi. Serve faithfully while waiting. Mag-serve tayo na may katapatan habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sabi po diyan, mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Mapalad ang aliping iyon na nadatnan ng kanyang amo na ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Alam niyo, napakahalaga po noon. Bibigyan tayo ng reward ng Panginoon kapag ganun. Kaya maging handa tayo, siyempre. Habang
Kahit maliit na bagay yan. Mag-abot ka nga lang ng isang basong tubig, malaking bagay yan sa Panginoon. Amen? Be spiritually watchful. Magbantay tayo kasi ang kaaway ay parang leon na umaatungan na handa tayong silain anytime. Minsan tinitingnan lang ni Lord kung paano. Hindi nyo namamalayan. Bakit tayo nagagalit? Minsan sinusubok lang tayo. Kapag nakita niya masama ang loob mo, lalapitan ka, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Magalit ka. Lalo ka nga magagalit. Ay di nalayo ka na. Kayo po ba'y nandyan? Be watchful. Ano po? Ibig na mga tukso. Ang tukso, lagi natin tatandaan, ang tukso dumarating na hindi din natin inaasahan. Kung ang Lord ay dumadating na hindi natin inaasahan, ang tukso, ganun din, darating din siya na hindi natin inaasahan. Huwag mo sabihin malakas ka. O tukso, layuan mo ako. Kasi bakit? Sasabihin mo, malakas ka na, matatag ka na. No! Ang sabi ng Biblia ganito, 1 Corinthians 10:12, huwag sabihin ni naman na siya'y malakas, baka siya mabuwal. Kaya napakaganda, nakasandig tayo kay Lord kapag dumadating yung mga pagsubok sa buhay, kapag tayo ay dumadating na yung mga bagay-bagay, Lord, tulungan mo ako dito. At na doon ang kalinga ng Diyos sa iyo, maiingatan ka ng Diyos. Panghuli. Are you ready? Kayo po ba'y handa? Panawagan po ito sa ating pagtugon. Ano? Maaring ikaw ay nandito sa church. Ano po? Pero, subalit, hindi naman nakasuko ang buhay natin kay Kristo. Pero nandito tayo sa church. Alam natin ang Diyos. Pero hindi naman tayo puspos ng Espiritu ng Diyos. Hello? Kilala natin ang bawat isa sa atin. Kilala natin kung paano tayo mamuhay. Hindi natin alam. Tayo lang po ang nakakaalam ng bawat isa sa atin. Pero nandito tayo sa church. 11 taon na natin, maglalabing 1 taon na natin nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya ni Kristo? Maaaring namumuhay tayo sa panlabas, okay. But inwardly, panloob, hungkag, walang laman. Alis, para din lang tayo na nasa ibang barangay, pasok dito, paglabas sa labas, walang nababago sa buhay natin. Pero, ang magandang balita, ang sabi po dito, katulad yan ng mga mangmang na kung saan, meron nga silang ilawan, pero wala silang langis. Pero ang magandang balita, ngayong umagang ito, ang magandang balita, ang pintuan ay patuloy pa ring bukas. At may pagkakataon pa tayong isang araw na kung saan makakapasok tayo. Iyon ang mabuting balita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga ang aking hamon sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Lord ay tayo ay maging handa. Mapalad yung makakapasok sa piging ng Panginoon. And I pray ngayong umaga, may mga bagay-bagay na kayo lang ang nakakaalam. Ihanda natin ang ating sarili sa isang panawagan ng Diyos. Tayo natin tumayo. Panginoon, kayo po ay Diyos na mabuti. Hindi niyo po hinahayaan ang iyong mga anak na kung saan dumating sa dako ng pagdurusa. Nais mo kami ay makasalo sa isang handa na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. Pinibigyan mo kami ng pagkakataon palagi na
maging malinis ang aming mga paglakad sa iyong harapan, Panginoon. At ngayong umaga, kilala niyo po kami, Panginoon. Hinihingi po namin na langisan mo po kami. Kailangan po namin ng langis na iyon, Panginoon. Upang sa ganon, matagal pa, kung maantala man ang iyong pagbalik, nakaredy pa rin kami. And I pray, Father God, ang spiritual na langis ay dumaloy sa aming umaga ngayong umaga. Libre po itong ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Biblia nagsabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sa puso ng nananalig ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. It is the Holy Spirit na kung saan babalon sa ating mga puso. Gaano ka kauhaw sa Panginoon ngayong umaga, kapatid? Pumunta tayo sa presensya ng Diyos. At tayong lahat, tanggapin natin ang panibagong langis ng Espiritu ng Diyos. Daluyan tayong lahat. Sige po, binubuksan ko po yung altar na tayo lamang para tayong pupunta sa isang nakukuha tayo ng langis na ating kailangan. Kasi, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, na antala ang kanyang pagbabalik, hinihingi natin yung panibagong kasiglahan ng paglakad natin sa Kanya. Upang sa ganon, kung maantala man ito, makatagal tayo. Meron tayong langis na kung saan, Lord, ingatan mo ako. Panginoon, marami pa akong tatahakin, pero kailangan ko yung patnubay mo. Kailangan ko yung pag-iingat mo. At maging daluyan ako ng pagpapala, Panginoon, na hindi lamang ako, kundi maibahagi pa rin kita sa iba, Panginoon. Mahal natin ang ating pamilya. Sino magsasabi sa kanila nito? And I pray na punuin tayo ng Diyos ngayong umaga. Sige po, habang tayo ay muling dumudulog sa presensya ng Diyos, buksan niyo ang inyong puso sa Panginoon. Huwag sa... Ini-encourage ko lang kayo, pero kayo pa rin, nabingkit ko kanina, ang paglakad natin ay personal. Hindi ito nakadepende sa ating mga kasama, hindi nakadepende sa akin, kundi nakadepende ito sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Hallelujah, Jesus. I pray magkaroon ng bukas na puso ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, Yes, Lord Jesus. sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Hallelujah, Jesus. At sa himig na hain, tanging
Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord, dumaloy po, Panginoon, ang kapangyarihan mo ngayong umaga. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Pastor Alarma, pakitulungan ako. Pastor Alarma, Iyong kapangyarihan. pwede yung pag-pray ang mga kapatid. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Kay Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ika'y dakila, O Diyos, ika'y manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh,
manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. You will manifest yourself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. We call upon your name, Yahweh, Rapha, Hallelujah, Jesus. Elohim, Shaddai, Hallelujah, Jesus. Jireh, Adonai, will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Yes, Lord Jesus. Lord, patuloy kayo na maghayag sa buhay ng bawat isa. Patuloy kayo na magpakilala sa bawat pakikipagniig nila sa iyo. Patuloy kayong mangusap. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga anak mo na ito. Bilang lingkod, ako po ay nagsasalita ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po patuloy yung kanilang desire. And I pray, maging daluyan sila ng pagpapala sa karamihan. Maiba ang paglakad namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy namin ihanda ang aming mga sarili dahil naniniwala kami, Panginoon, na isang araw, darating po kayo. At kami bilang mga anak mo, maging handa naman kami sa iyong pagbabalik. In your name be glorified po. Habang kami dito sa lugar na pinagdalan mo sa amin, maging daluyan kami ng pagpapala sa karamihan
At higit sa lahat, palakasin mo po kami upang sa ganon, makita nila na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, Father God. Purihin po kayo. Ibig nyo natitira sandali pa ng umagang ito, may tanghal pa rin po kayo. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Minsan pa po nating panalangin, pray, hindi lang po na ipinapanalangin po natin ito, pero dinedeclare po natin ito na kung saan maging buhay ang salitang ito sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Amen. Let's celebrate the goodness of the Lord. Let the Spirit of God manifest into yourselves. Jesus. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Come on, declare. Life to praise you. Sabihin natin, I want my life. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Birthday. Happy birthday to Kay Mike,